Bago pa man naging biliran ang pangalan ng probinsya ay sa panahon ng Kastila. Noong unang panahon, nagsilbi itong taguan ng mga bangka. Yung presyo ng kanilang gasoline dito guys sa Valencia ay ito, 55. Dito nagtatago yung mga bangka para safe yung kanilang mga ginagawa nila guys is means of transportation nila dito sa biliran guys. Bago pa man nagawa yung bridge ay itong mga pump boat dito. Ito yung ilalim ng Biliran Bridge na nagkokonekta sa Leyte at Biliran. Tamis! Noong October 1944, pagkatapos ng Leyte landing, ay nagsagawa ng checkpoint ang mga Pilipinong guerrilla dito sa ilalim ng tulay. Try natin guys kung matamis yung tubig. Kada part ani na ay mga tagiya. Oo. Mayo kay nag-design manong nga ingani na. Dito na lang ko sa agyanan. Thank you. Asa nang Ranoy dire dapita? So sad to say, hindi tayo pinayagang makapagkuha ng video, sabi ng guard, kasi wala tayong permit. Ito yung waterfalls na makikita sa gilid ng dagat. This is Stacy Vlog and you're watching my channel. So last time, doon tayo sa last nating vlog guys, doon tayo sa Tacloban. Ngayon naman pupuntahan natin babalikan natin yung Biliran Island, Biliran Province, makatapos ng 5 years. So dito kami, doon kami last 5 years before nung pagputok ng pandemic. So ngayon binalikan namin guys. So puntahan natin yung mga hindi pa masyadong na feature na malugar sa Biliran. So keep watching and see you later. Yung presyo ng kanilang gasoline dito guys sa Valencia ay ito, 55. Sa Isabel, 59. So difference ng 4 pesos. Malapit na tayo sa Biliran Way. Pagkatapos ng 3 oras na biyahe ay narating din natin ang lugar ng Biliran. So ang pangalang Biliran guys ay nagbula sa 2 bersyon. Una ay ang galing sa damo na tumutubo sa kapatagan na tinatawag nilang Buro Biliran. At ang pangalawa naman ay galing sa parte ng bangka, tinatawag nilang Bilir. Bago pa man naging Biliran ang pangalan ng probinsya ay sa panahon ng Kastila. Tinawag nila itong Isla de Panamao. Ibig sabihin ay fishing net. Ang probinsya ng Biliran ay ika-4 na pinakamaliit na probinsya dito sa Pilipinas. Kung ibig niyo mang pumunta sa lugar o probinsya ng Biliran, ay hindi niyo maaaring ilagpasan itong tulay sa likod ko na nagdurugtong sa Leyte
at Biliran. Ito ay may habang 150 meters at yari ito sa metal. Ito ay natapos noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. So dito tayo guys sa baba ng bridge. Nag-ask tayo ng permission sa in charge dito sa bridge, si Kuya. Ito yung makikita natin sa kaliwa guys, itong Carigara Bay, at sa bandang kanan naman ay ang Biliran. Kalimitan or mostly yung makikita nating view yung sa taas lang. So marami nang nagpapalipad dito ng drone. So hindi pa nila na tingnan yung ibaba ng bridge. So ito yun guys, pakita ko sa inyo ha. Yan. Yan. Ito yung mga mga haligi. So nasa baba tayo guys. Sa taas. Manoy. And then try nating bababa tayo sa sa mas mababa na part para makita natin yung view guys. Ito yung ilalim ng Biliran Bridge na nagkokonekta sa Leyte at Biliran. So mapapansin natin guys, hindi diretsong semento yung yung pundasyon. So meron siyang parang fiber or parang sako, binalot siya ng guys, sako, yung mga haligi dito para siguro hindi madaling masira yung bridge ka. Parang may fiber to, fiber siya. Noong unang panahon, nagsilbi itong taguan ng mga bangka kung merong masamang panahon na darating or maalon yung dagat guys. So dito nagtatago yung mga bangka para safe yung kanilang mga bangka, at ginagawa nila guys is hinihintay na lang nilang humupa yung alon or kumalma yung dagat at tsaka pa sila pumalaot ulit. Noong October 1944, pagkatapos ng Leyte landing, ay nagsagawa ng checkpoint ang mga Pilipinong guerrilla dito sa ilalim ng tulay. So ginawa nila guys, nagtago sila sa mga malalaking bato dito sa ilalim. So nakita nila guys na merong bangka na puno ng sundalong Hapones, at doon tinambangan nila yung mga Hapones na sundalo. Ay tidak net yang parola. Unsa man ni kahoy pa ni sa una? Ore man ito lang yan. Tulay-tulay. Ang means of transportation ni bangka. Oh. So diri manakay. Paray. Dan panakay niya konti kang kadida. Tudul sa rubber na Biliran. Park Restaurant diri sa Biliran guys. Say nga nimo? Justin. Kita ni si Sir Justin. Means of transportation nila dito sa Biliran guys, bago pa man nagawa yung bridge, ay itong mga pump boat dito. So merong biyahe patungo sa Kalubian, sa Carigara. So pakyawan yung bayaran dito. So tara, let's go to our next destination.
So after ng 20 minutes na biyahe ay narating natin yung tong kalsada na papuntang airport. So yun guys, espresso dito sa patungo sa Nabal. So meron ditong konting daan papuntang airport. So dito tayo guys. Yan. Tayo sa kanilang paliparan sa Biliran. So naglakad tayo guys, no, para makita natin yung airport kung functional pa ba. So ano yung update. So merong tao doon guys, try nating ma-interview. Sige, thank you. So bawal tayo guys na makakuha ng video yung Biliran Airport. So bawal. So dito na lang tayo. Konting kaalaman lang. Itong Biliran Airport guys ay merong 983 meters ang runway. Tapos nung una meron ditong biyahe na eroplano, tinatawag nilang Air 1. So 3 times a day lang yung biyahe. Tapos nag-close yun nung 2020 kasi siguro mahina, tsaka wala nang sumasakay. So yun guys, ito lang. So yan, as doon, yan yung airport nila guys. So sad to say, hindi tayo pinayagang makapagkuha ng video, sabi ng guard, kasi wala tayong permit. So no choice, proceed tayo sa sunod nating destination, yung Iusan Rice Terraces. Let's go! Papunta na kami ng Barangay Iusan para mapuntahan natin yung sikat nila na Iusan Rice Terraces. So pagkatapos ng mga 20 minutes na biyahe guys ay naabot din natin or narating natin itong Barangay Iusan dito sa Almeria. Kilala ang Biliran na sagana sa waterfalls at magagandang tanawin. Tag-init naman, tag-ulan ang klima dito. Ito nga part, wala day tubig dito. Dere. Oh. Nauwahin naman yung magtanom. Alanganin na kasi pag December, tanom na po. Saman sa December. Na po siya. Unsa may tay imuha ning luting unsa man? Dili sa akong pamangkin. Kada part ani na ay mga tagiya. Oo. Ito guys, na po to. Mayo kay nag-design manunga ingani no? Oo. Rice terraces sa Banawi ba? Banawi. Oo. Kato dito lahi sa tug tagiya. Na po to. Pag ito na po to. Sa ano kung kaining tubig, napay to. Dito sa Iusan, Almeria, makikita ang replika ng The Great Banawi Rice Terraces sa Mountain Province. Pabalik na tayo sa ating sa ruta natin. So dadaanan naman natin ngayon yung diversion road papuntang Tumalistis Falls at saka yung
geothermal plant nila. So kain muna tayo kasi gutom na. Jollibee guys, Jollibee. Kasi kung ang geothermal na to guys ay itinayo ng Biliran Geothermal Incorporated para maging sapat ang supply ng enerhiya ng probinsya. Tsaka kung merong mga bagyo, so meron silang sariling source ng electricity. Ayan guys. So ito yung Biliran Geothermal Incorporated. So, located siya sa barangay Sitio Pulang Yuta, barangay Kabibihan, Kaibiran, Biliran. So, after ang mga 30 minutes nga biyahe guys, we arrive here in Barangay Asog, Kabugkayan, Biliran. And dito kami ngayon sa Tumalistis Falls. Dito kami ng Tumalistis guys. View dito. Grabing tinawa sa ilang lagat. Guys, sobrang linaw ng kanilang nalag entrance, pumunta na ta. Sobrang linaw ng kanilang dagat guys. Malibat ang ligo. Ano sa'yo makita na to dito sir? Wala man ito, kaliguan ka ng pools ba? Pools, Nasa yeah. din sa dagat ra. Na pwede siya mainom kay wapay sa pag. Dadi sa kuan mineral. Atong tilawan ning kuan kung lamay ba? Itong sabon nito automatic. Sweet ba? Sige. Kuwas nagsudlanan ba? Sige, thank you sir. Aray sa amin, sorry. Going back to our history, yung Tumalistis Falls guys ay na-discover noong World War II, nung merong mga sundalo na naghahanap ng maiinom na tubig. So yung mga sundalo guys ay sakay ng kanilang bangka, so discover nila itong lugar, yung Tumalistis Falls. Yun. Tsaka yung nakuha nilang tubig guys ay binabarter din nila sa mga tao. Try natin guys kung matamis yung tubig. Hello. Apa? Why problema? Tamis. So yun guys, tapos na tayo sa ating vlog. So napuntahan natin yung bridge, Biliran Bridge, tsaka punta tayo sa Biliran Town. Tapos yung pangatlo ay yung airport ng Biliran, kaso di tayo pinayagan makapasok kasi wala tayong permit. And then sumunod yung Iusan Rice Terraces, and then yung geothermal plant, and ito na yung last na destination natin, ito yung Tumalistis Falls guys. So maganda, successful po tayo sa lahat ng ating pinuntahan, and please continue watching my channel and support my Facebook page, the same name, Stacy Vlogs. So I am Francis, I'm out.